Magandang araw mga katikalon. Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng KLCIS voucher system sa inyong existing MICMON voucher hotspot setup. Ito yung popular na tawag nila is yung voucher type na Microtech at yung MICMON ang kanilang front end na ginagamit at back end. So, bago tayo magsimula, i-preview ko lang kung ano yung KLCIS voucher system. Ang KLCIS voucher system, ito po yung payment processor na ating ginawa para sa pag-process ng mga payment ng inyong mga client na bibili ng mga voucher code. So, ang una-una po natin gagawin bago tayo mag-proceed sa tutorial na ito is kailangan po, required po na meron kayong KLCIS voucher system na account. So, ito lang po yung site, s2.kl, ito, klinternetservices.com. Wala pala akong internet. Lagyan muna natin. Okay. Ito, klinternetservices.com. So, ang gagawin po ninyo is gumawa lang kayo ng account. Free po yan. Meron pong 3 days trial. At yung monthly payment po ng ating system is 150 pesos per month na po yun. So, murang-mura lang. So, ang kagandahan ng ating system is meron tayong admin panel na makikita ninyo yung ating mga transactions. Ang mga transactions na galing po sa inyong mga accounts. Yung sold voucher per day, per week, kasama na po yung pag-manage ng inyong mga payout at withdrawal. So, bago tayo magsimula, no, ang KLCIS voucher system ay isang standalone system na ginawa natin. Yung kagandahan nito is wala po tayong hardware na kailangan. Pwede po natin ito ma-implement directly sa inyong existing setup. Kasi po wala tayong node MCU na kailangan dito, wala tayong remote access na kailangan, wala tayong devices na kailangan. Yung provided na po lahat ng ating system. Kasama na po yung mga voucher store portal. At kagandahan nito is pwede po ma-implement sa inyong mga existing setup. So ito lang po yung preview, no. Magbibigay linaw po ako sa pricing. So ang 150 pesos po is para ito sa mga walang Zendesk account. At kasi supported po ng ating system ang kung may personal Zendesk account po kayo. Yung personal Zendesk account, i-compare natin, no. Itong 150 pesos is wala po itong Zendesk account. Ibig sabihin yung aking Zendesk account ang gagamitin sa pag-process ng inyong mga payment. Mura-mura na po, 150 pesos. Unlimited SMS notification, low payout fee. Sa website po, 300 pesos minimum payout threshold. Pero sa actual po ngayon, binabaan po natin. Kung meron kayong sale na 100 pesos, pwede nyo na pong ma-withdraw. At yung 3 days processing po, is kagandahan is na-improve natin yung processing ng payment. Ngayon po is on the day pwede na po niyong ma-receive ang inyong payment. At meron po tayong provided na offline saka online voucher shop na ang kagandahan nito is yung offline pwede natin ma-integrate sa inyong existing offline Microtech portal. Ang online naman is kung meron kayong domain name, pwede po ninyo diyang ma-upload yung inyong voucher store. So that kahit malayo yung mga clients ninyo, example nasa Karatig Bayan, merong bibili sila ng voucher. So sa inyong domain pwede silang bumili ng voucher code. Yan ang kagandahan ng online voucher shop. Yung offline naman is kagandahan nito is kahit walang oras at saka po light lang po. Kasi hosted sa offline, mabilis po itong ma-open, no, yung offline voucher shop.
yung third 350 pesos per month naman po is puro para po ito sa full rebranding na merong personal Zendesk account. Ano po yung full rebranding? Ah, ibig sabihin po niyan is wala pong traces ng KLCIS voucher system sa inyong transaction. Ibig sabihin, kung personal Zendesk account niyo ang gagamitin, ang lalabas po sa checkout page, sa pag-click po ng inyong client ng buy voucher, is lalabas po yung inyong personal Zendesk account. Yan po ang kagandahan. Unlimited din po yung SMS, walang payout fee sa merong Zendesk account kasi po directly uh, real time po papasok yung pera sa inyong Zendesk account. Wala pong minimum payment threshold. At saka po mag-provide lang po kayo ng domain name. Pwede natin ma-configure yung inyong online voucher shop. No? Yan po kagandahan nito. So, proceed tayo, no? Siguro meron ako yung background sa Micmon kasi mostly sa inyo is alam na kung paano mag-set up ng Microtech voucher type na setup. So kung hindi nyo pa alam, maraming tutorial sa YouTube na nagtuturo kung paano mag-set up ng Microtech voucher hotspot. So ngayon sa tutorial na ito is ina-assume ko na meron na kayong existing na setup kagaya nakin na meron kayong kagaya nito, meron kayong portal na kung saan maglalagay ang inyong mga client ng voucher code. Saka meron na kayong running Microtech hotspot na script na gumagana na po sa inyong existing setup. So kung wala pa at mag-start kayo to zero, I encourage you to find tutorial sa YouTube kung paano mag-set up ng voucher type. Saka doon nyo na i-implement itong Micmon. Okay? So sa ngayon, ituturo ko sa inyo is kung paano gamitin ang KLCIS saka pag-configure po ng inyong voucher store. Yan lang po yung aking gagawin ngayon. So i-delete ko muna uh, yung cookies so, para makita po natin yung ating ginawa, no, ating ginawang portal. Saglit lang ito. Ito. So sa ginawa natin, meron tayong existing portal dito na theme by KLCIS. Salamat ako sa isang member natin sa KLCIS voucher system na nagbigay sa atin ng magandang portal na para i-modify natin ito at lagyan ng voucher code. So ganito lang po nilagay natin sa existing setup na portal, naglagay po tayo dito ng voucher code store. Sari-sari po yan. At ito po ang gagawin natin is i-edit natin ito mamaya. Depende po sa mga prices or amount ng voucher na ilalagay nyo dito. So, yung ginawa ko dito is dami setup lang ito. Tuturuan ko kayo kung paano mag-edit. Okay? So, ito po yung mangyayari. I-demo ko, no? Pagka-click ng client niyo ng buy button, ilagay nila ang kanilang number. Saka po mag-click sila submit. Automatic po is pupunta po yan sa checkout URL. So, wala po akong, di ko pa nilagay yung walled garden, setup. Mamaya ko, ilagay ko yan mamaya. Naturuan ko kayo paano maglagay. Pero yan po ang senaryo. Okay, so, itong gagawin natin, is maglalagay tayo ng hotspot template, sa ating existing setup. So, papalitan lang po ninyo yung inyong hotspot, hotspot template. Ang gamit ko is Microtech Hex. Siguro magkakaiba po ito sa mga naka-hoplite at sa naka-CCR kasi yung hoplite direkto sa hotspot folder ang yung hex ata is papasok pa sa flash folder. Ganito po yung mangyayari, i-import lang natin itong ibibigay kong mamaya na code. Pero bago pong lahat, sinabi ko na kanina, dapat meron kayong account sa KLCIS. So gagawa ka ng account dito sa KLCIS. Punta ka lang po dito sa sign up. So supply mo dito yung username, email, saka password, saka GCash number. Itong GCash number po, itong pinaka-importante. Kasi dito po papasok yung inyong
withdrawal. Okay, GCash lang po sa ngayon ang ating supported payment out platform na kapag naglagpas kayo ng 100 pesos, pwede kayong mag-request payout. Automated po yan. Meron po tayong script na running 24/7 na mag-check ng inyong payout request. So, pakita lang natin. No? So, meron na akong ginawang account dito. Ito po, dami account. Ganito po yung itsura ng ating system. So, meron tayong dashboard. Makita po natin yung ating sales, yung vouchers na available, yung mga na-activate na voucher, saka yung payout. Lalabas po dito yung sa available payout kapag lampas ka na ng 100 pesos, lalabas po dito na meron ng available na payout. So, ang gagawin natin bago tayo magsimula is i-secure po natin yung ating KLCIS API key. So, ito po yung KLCIS API key. So, kopyahin lang po natin ito. Pagkatapos, doon sa hotspot template na ipapadownload ko sa inyo, ilalagay ko po yung link sa video description. Punta lang po kayo dito sa login. Ito po. Gumamit po kayo ng text editor, no? Ako ginagamit ko is VS Code. Pagkatapos po, ang una-una po natin gagawin is punta tayo dito sa ilalim. Hanapin lang po ninyo yung itong line na po, ito, yung sa line 284 na merong comment na attention, change the token value to your KLCIS voucher system API key. So, palitan po natin yan. Yung value, ito po, yung value sa loob. So, i-paste natin dito yung token. So, same lang. Same lang naman pala kasi ginamit ko na ito dati. Okay. So, save po natin. Pagkatapos, ang gagawin natin dito sa itaas, ito. Kung titignan natin no, sa ating portal, i-log out ko muna para makita natin kung saan tayo mag-edit. Para hindi nakakalito. Okay, so clear ko lang yung ang cookies. So ganito. So yung una nating gagawin is palitan itong logo. Okay. So yung logo is nandito sa image folder. Ito po 'yon, yung logo. So mas maganda kung transparent yung inyong logo. Ang gagawin po ninyo is ilagay po ninyo yung logo nyo dito sa loob ng image folder. Ito po. At i-rename ninyo sa logo.png. Kailangan po logo.png yung ilagay nyo dito na file name. So mas maganda kung maliit lang po yung logo kasi para hindi siya overpower dito sa hotspot, no? Hindi sa masyadong malaki. So kagaya nito, medyo nalakihan pa din ako kasi kung i-mobile view natin ito, ganito po yung itsura niya, medyo mataas siya. So, mas maganda kung medyo naka-landscape yung inyong logo. So, kasi yung KLCIS ay square type yung logo na ginawa ko eh. Okay. So, yan po. Diyan po tayo papalit ng logo. So, hanap kayo ng image, i-rename nyo lang po sa logo.png. Ipasok nyo dito sa image folder. Okay, so next is punta tayo sa login. Ito po yung login. Ano pa yung ating i-edit? Ito po yung demo piso wifi. Hanapin po natin to. Dito sa login na source code. I-search lang po natin ito. Demo piso wifi. So, halimbawa is gusto ko lagyan ko ito ng kit piso wifi. So, depende sa trip nyo, no? At tapos i-save natin, no? I-save natin. So, dito lang tayo bubukas, no? Para real time. Okay, so, yun na. Kit piso wifi na yung lumalabas. Saka po, ito, kung nakikita ninyo, itong image dito na naka-slideshow is pwede po din ninyo itong ma-edit. Yung gagawin lang po ninyo is punta kayo dito sa image. Kahit hindi nyo na po i-edit yung source code, mag-add kayo dito ng image na kagaya po ng file name nito. Okay? I-rename nyo lang po sa file name ng dalawang image nito is kung
kung alam ninyo mag mag-code, pwede din, no? Pwede nyo din ma-edit. Dito kayo mag-edit, no? Saan ba na? Dito. Sa CSS, hanapin ninyo. Kasi naka-call po ito sa CSS eh. Kita nyo slide image 2, slide 3, image 1. Naka-call po yan sa CSS. Okay. Now, ang next na gagawin is itong rate slide. Kung nakikita nyo, ito po yung rate slide. Ito yung tumatakbo sa gilid. Yung slideshow ng rates. I-edit nyo din po ito. Depende kung anong mga promo na ino-offer ninyo, is i-edit nyo lang pong source code dito. So, ito lang po yung open dev at close dev. Kung kaunti lang po yung inyong promo dito or rates, tanggalin nyo na lang. Saka edit ninyo yung ilang araw, magkano, yun po. Yan pong nangyayari sa slide. Okay, next is dito tayo sa voucher shop. Ang voucher shop is tayo na pong naggawa nito, no? Tayo na nag-embed nito. So, ang gagawin niyo is search nyo lang voucher shop at dito na po tayo papasok sa voucher shop. So, kung trip niyo is palitan yung pangalan dito, pwede rin. O, sabihin na lang natin Kit Voucher Shop. Halimbawa, Kit Voucher Shop, tapos i-refresh natin to. So, Kit Voucher Shop yung lumabas. Pagkatapos, scroll down lang tayo sa ilalim. Ito po yung image na to, ito po yon. Ang image code, naka-base 64. Ito po yung banner ng mga, skip nyo lang po yan, ng mga e-wallets logo. So, scroll po tayo sa ilalim. Dito na po tayo, no, sa mga rates. At ito po yung pinaka-importante. Okay, so bago natin i-edit ito, punta muna tayo sa Micmon. Punta tayo sa Micmon, no? Saka po, mag-generate tayo. Gumawa po tayo ng profile. So, gawa po tayo ng profile. Mag-login muna tayo. Kasi wala pa tayong session, no? Dark account, user 1. Okay. Para ma-open natin si Micmon. Okay. So, ang gagawin natin is meron po alam ko meron kayong iba't ibang profile, no, sa inyong mga voucher. So, yung ginawa ko, gumawa ako ng profile dito na 3 hours for demo purposes. So, ang gagawin natin is sige, gagawa tayo ng 10 hours or 10 pesos, no. Halimbawa, 10 pesos ko is 6 hours. Pagkatapos gawin natin 5M by 5M yung 6 hours na yan. Tapos remove and record. Yung validity is 6 hours. Ang price niya is 10. Selling price is 10. Pagkatapos bahala na, wala na. So ganyan, no? Gagawa tayo ng profile. Save. So meron na tayong 6 hours. So, meron tayong 3 hours at 6 hours. So, ang gagawin natin, halimbawa, mag-add ako ng voucher, no? Mag-generate ako. Punta ka lang dito sa vouchers, generate. Saka, sige, mag-generate tayo 50 pieces na 10 hours. Sa hotspot 1. So, gawin natin username is equal to password. So, 8. Gawin natin 8. Tapos, profile 6 hours. The limit. Walang data limit. Tantalan dito 6 hours. Okay. 2 pieces. Okay, okay na. Tapos generate. Okay. Ito tayo sa vouchers.
Okay, so meron na tayong 50 items na 6 hours, 96 items na 3 hours. Okay, so ang KLCIS ay hindi on demand. Ibig sabihin po, hindi po tayo connected sa inyong Microtech. Okay? Yan po, gusto ko lang i-clarify. Para iwas po tayo sa assumption na meron tayong backdoor na nilagay or meron tayong hack na nilagay. Wala po akong connection sa inyong mga Microtech. Yung tanging gagawin nyo lang po is ganito. I-import ninyo yung voucher na na-generate ninyo sa Micmon sa ating KLCIS system. Okay, kuha po. So, try natin. No? Itong 3 hours is i-open ko. Yung gagawin natin is export natin ito into CSV. Okay, download natin. No? Turuan ko kayo. Click niyo yan. Saka click nyo download. Pagkatapos, save ninyo. So, halimbawa, 3 hours. Make. Pagkatapos, meron pa tayong isa dito. Madali lang po yan. Hindi po yan mahirap. Dito sa 6 hours, i-download din natin. No? Yung 6 hours, click natin to CSV, download, 6 hours, make. Pagkatapos po, since na kailangan po natin i-edit tong CSV na to. Okay. Kasi po ito po yung kalalabasan kung Micmon ang inyong voucher code generator. Punta po tayo dito sa KLCIS. No? Tingnan natin kung anong requirement ng system. Dito sa vouchers, pagkatapos import, ito po, meron po tayong requirement dito. Tingnan natin. Meron po tayong requirement. I-delete ko na lang muna yung mga existing voucher para klaro. Okay. Meron po tayong requirement dito na kailangan yung CSV file na i-upload nyo is 2 column lang. Yung unang column is voucher code, saka yung pangalawang column yung amount. Wala po dapat column header. Saka po yung amount dito, wala pong decimal place. Okay, kuha. Medyo stricto po yung ating system is para po ma-filter yung input na pinapa-upload ninyo sa ating system. So, balik po tayo dito sa CSV file na atin na download sa Micmon mismo. So, yung gagawin natin is ganito lang. I-delete po natin to lahat. Kasi hindi mo naman natin to kailangan eh. Delete natin. Kasama na ito yung first column. So, natira na lang is yung voucher code. So, ito is 3 hours, 5 pesos. So, ang gagawin natin, type ka lang dito 5 at i-double click mo. Di ba? Napakadali. Yung 5 peso. So, ito po yung mangyayari, no? Lakyan natin, no? So, voucher code sa first column. Yung second column is amount. Pagkatapos, is-save natin. 3 hours make, save. Next, punta tayo sa KLCIS voucher system, saka i-browse natin yon. Yung dalawang column, ito. 3 hours make. Pagkatapos, click natin yung upload. So, yon. Uploaded na po yung voucher code natin na 5 pesos. So, 96 entries. Tama po. 96 lahat. 96 lahat ito. Okay, kita nyo? 96. Okay. So, close natin. So, na-upload na natin yung 5 peso. Next is i-upload natin yung 10 peso. Ito, yung 6 hours. So, i-delete uli natin itong lahat. Di natin yung kailangan. Pagkatapos ito, yung column header, delete natin. Tapos, type natin dito 10. Tapos, ito, yung sa lower, sa bottom corner, i-double click nyo lang po ito. Shortcut po yan ng autofill. Yun. Double click. So, lahat po meron ng entry na 10 pesos. Pagkatapos, i-save natin. At i-import uli. Import natin ito, yung 6 hours. Import. So, yun. Meron na din tayong 10 pesos. So, kung nakikita ninyo, meron tayong 144 vouchers dito sa ating system. Pagkatapos nyan, wala na po tayong gagalawin sa inyong Micmon. No? Maliban na lang sa voucher portal na atin i-edit. Okay, so ano na ang next step natin? So since na-upload na natin yung vouchers, meron tayong dalawang amount, yung 10 peso saka 5 peso. Habang
Dito naman sa ating template, hanapin ko, no? Medyo nawala ako sa template eh. Ito. Balik tayo, no, sa template. Dito sa template, marami akong nilagay dito. Meron pa nga akong 7 days eh. Merong 3 days, 1 day, 6 hours. So, yung gagawin natin is dalawa lang. Meron akong 3 hours, saka 6 hours. So, edit natin yan. So, balik po tayo dito sa edit. So, yung gagawin natin, since dalawa lang yung natira, is i-delete po natin lahat. Delete po natin ito. Tirahan lang natin ng dalawa. Ito po yung isang card po. Ito po yung kanyang code. Isang card. Okay? So, kung i-delete po natin to, ito po yung sa taas, itong card na to is mawawala. O, try natin, no? I-delete natin to. Pagkatapos i-save. Tapos i-refresh natin. O, nawala. Nawala yung 11 pesos. O, i-delete po natin to. Same process po yan. So, ito po yung isang saklaw ng card. Okay, so i-delete po natin to. Magtira lang tayo ng dalawa. Ito. Delete natin. Dalawang value lang itira natin, no? Okay, delete. Kaya ito i-delete natin kasi 300 pesos yan. Okay, so dalawang card lang yung matitira. Ito yon. See, dalawang card yung natira. Yung 3 hours saka 6 hours. So, i-edit po natin yan. Depende kung ano ang specification na nilagay ninyo doon sa profile. So, since na yung 3 hours yon, yung expiration niya is 3 hours. So, palitan po natin itong ng description. Okay, dito sa code, lagyan natin to ng 3 hours expiration. Saka dito, 6 hours expiration. Now, meron tayong dalawang amount doon. Isa is 5 peso at yung isa naman is 10 peso. So, note po, kailangan po natin i-edit itong nasa loob ng show purchase form. Ito po. Kung nakikita ninyo, yung 5 peso dito, nasa loob ng show purchase form is 5 din. Ito, 5. Dito naman sa 10 pesos, nasa loob ng show purchase form is 10. So, whole number 10. So, same po yan kung magdadagdag po kayo ng amount or promo, ay kailangan po yung amount na ilalagay nyo dyan is ilagay nyo din sa show purchase form. Limbawa, magdadagdag tayo ng 1 month. Example lang po, no? Sample 1 month. 1 month, unlimited internet. Expiration niya is 1 month din. Saka yung price niya, limbawa 300 pesos. So kung 300 peso po yung inyong amount, kopyahin nyo lang po ito sa kailagay ninyo dito sa ilalim, no, sa kanyang show purchase form. So 300 din. Ganyan lang po kasimple. Tapos i-save. So since dalawa lang yung nilagay natin, try natin, no, tatlo dyan. Okay. So ganito po yung lalabas. Okay, see? Meron kayong 3 hours, 6 hours, saka 1 month. So, since na 5 peso at 10 peso lang po yung nilagay natin dito sa voucher, yung in-upload natin sa system, sa KLCIS, so try natin, no? Itong 1 month na ito is mag-error po ito. So, lalabas po yan na wala pong available na voucher sa ganyang promo. Okay? Yan lang po kasimple. Meron po tayong correction dyan. Meron po tayong error na ma-detect. So, since na meron tayong doon 5 peso saka 10 peso, gagana po ito. So, i-click lang natin 5 peso. So, automatic po, lalabas po yung checkout URL. So, ito po yung sinasabi ko kanina na kung meron kayong personal Zendesk account, is pwede ninyo pong magamit at the rate of 350 pesos per month. Ang kagandahan po nito is ang inyong brand po or company name ang lalabas dito sa checkout URL. Ganito dito po sa itaas. So kung nakita niyo CK French Perfume po ito kasi ginamit ko yung account yung registration account ng aking asawa na meron po siyang business na perfume. Kasi po mahirap magpa-approve ng about sa telco or network services. So currently
on process pa yung BAR ko sa KLCIS IT Solutions na pangalan. So yan lang po ang inaantay natin. Baka by end of November po is mapapalitan na po yung pangalan dito. Okay, so ganyan po. Dalabas po dito 5 pesos. So kuha po natin. Ganyan lang po kasimple. So bago po natin i-upload dyan, is dapat na-edit na natin, no, yung na-edit po natin itong login.html. So, parang yan lang po. Nandito lang po tayo sa login.html mag-edit. Kasi po automatic naman yung lahat ng logo. Lahat ng logo is kahit dito sa status, once napalitan nyo na po doon sa image is papalit po yan dito sa status. Kasama na po dito sa logout. Dito sa logout. Ito, logout. Lalabas din po yung logo ninyo dito sa logout page once napalitan na ninyo. So, yun lang. So, about mag-try tayo, no? Try tayo. Sige. So, limbawa, bibili tayo ng voucher code. So, ito ang gagawin natin, no? I-upload ko na lang ito sa ating Microtech para makita nyo kung paano mag-upload, no? Baka kasi hindi nyo alam. So, delete lang natin to lahat. Delete natin yan. Saka itong flash na folder na ida-download ninyo mamaya sa nailagay ko sa video description. I-drag lang po ninyo dito sa, punta kayo dito sa file list, files. Saka i-drag nyo to. Yun. At antayin matapos. Yun. Tapos na. So, punta tayo uli sa portal. Clear ko lang, no? Ito po yung lalabas. Log out muna tayo. Yun. So, ganito lang lumabas. Tatlong voucher prices na yung lumabas. See? So, ano naman po, paano naman po natin ma-implement yung pwede sila makabili kahit walang load? So, sa ngayon, wala po tayong load, no? O kung nakikita ninyo, hindi po naglo-load. Wala tayong load. So, ang gagawin natin is meron tayong script na automated na, no? Automated script. Nakikita po yan sa ating group. So, close ko lang to. Ito pala yung ating YouTube channel, no? Ito. Punta tayo dito sa files. Meron tayong Microtech script, World Garden IP. So, download lang natin to. So, save natin yan. Saka i-open. Ito po yung kalalabasan. So, i-copy lang po natin ito. Saka punta tayo sa terminal. Terminal. Tapos i-paste. Goods. Okay na. So, kung makikita nyo, magkakaroon po yan ng entry, no, sa inyong hotspot. Dito. Sa World Garden. Na allowed na po yan ang mga IP at host na yan. Ganun lang po kasimple. Okay, so try natin bumili ng walang oras. So ngayon may oras pa tayo kasi nilagyan ko yung admin account eh. Okay, so try natin mag-log out. Saka burahin ko lang yung cookie. Para ma-demo natin na pwedeng bumili kahit walang load. Okay, ito na. So try natin itong 3 hours. 3 hours, bili tayo ng voucher. Lagay ko siguro muna yung sadali lang ilagay ko muna yung aking phone para may reference. Okay, nilagay na natin yung ating phone para meron kayong makikita, no? Makikita ninyo kung ano ang nangyayari sa system.
So, balik po tayo dito no sa ating ginawang ah, voucher shop. So, ang gagawin po natin is bibili tayo ng voucher code. So, click po natin itong 3 hours, saka yung number, lagay. Click submit. Lalabas po yan yung checkout. So, note po, wala na po tayong oras ha. O, kung makikita ninyo, hindi na po naglo-load ang Google. Pag check natin ng status, wala po tayong oras. Okay, kung nakikita niyo wala tayong oras. So, pero pwede tayong makabili ng voucher code. No, so, click natin, halimbawa, GCash. Check out. Tapos, next lang natin, no. Antayin yung OTP, 927712. Ah, mali 197719. 927719. 19. Next. Tapos lagay tayo ng pin. Saka click natin yung pay. So makita natin yung mga balance natin dito, no. Click pay. Antayin po natin yung success error. Click natin proceed. Ito na po, yung payment successful. Antayin po natin yung pag-generate ng voucher code. Yun. I-generate na po yung ating voucher code. Saka meron po tayong text na ma-receive galing po sa KLCIS voucher system. Yung amount na inyong binayad, saka po yung voucher code. Same po yan. So, copy lang po natin dito. Balik tayo sa portal. Katapos i-paste natin. Hindi na-copy Okay. Hindi ko na-copy. So, dito na lang tayo mag-copy, no? Sa text message. So, LRC352. Click connect. Yun. Connected na po yung ating voucher code. Napakaganda. So, paano po natin ma-check no, yung status? Halimbawa, kayo po, meron kayong account sa KLCIS. Ganito lang po yung mangyayari. Open nyo lang po yung KLCIS. Punta kayo sa dashboard. Dito po, makikita nyo na yung inyong sale ngayong araw. Makikita din po ninyo yung status ng transaction. Okay. Ito po. Click nyo yung transaction. Ito po, paid. Kaninong number ang nilagay doon sa pag-click ng buy voucher code. At status niya is paid. Katapos po, paano naman mag-cash out ng inyong sale or inyong sold voucher? Mag-cash out naman po, napakasimple. Punta lang kayo dito sa voucher, sa status. Dito po, sa balance and payout, meron po tayong request payout button dito. Ang request payout button is magiging available lang po ito kung ang balance po ninyo, ito po, itong lahat ng voucher na nandito sa table na ito, is magsobra po sa 100 pesos. Yan lang po kasimple. So ngayon kung i-click natin ito, mag-error po ito kasi pong minimum payout threshold is 100 pesos. Pero kung mag 100 peso po ito, sobra, pag click ninyo request payout, automatic po yan, pupunta po dito yung status niya sa waiting for admin approval. Saka po, kung nakita nyo, meron po tayong status dito na 3 working days yung approval. Ngayon, hindi na po. Within a day po, pwede na po ma-approve ang inyong payout. So, ang mangyayari po, pag nag-settle na yung payout ninyo, ganito po mangyayari. Labas po yan dito. Saka marireceive po ninyo yung inyong requested amount sa inyong GCash number. Kaya po meron po tayo ditong warning na kailangan po sa pag-sign up, yung GCash number na nilagay ninyo is active. Makikita po yan ninyo dito sa inyong account, no, kung anong GCash number ang nilagay ninyo. So kung mali ang nalagay ninyo, mag-contact lang po kayo sa akin kasi po ako po yung mag-fix po ng number dyan.
Kasi ginawa po natin yan na hindi po editable for security reason din po. Kasi baka may kakilala ka na palit ng GCash number mo sa time na meron kang withdrawal eh. Ganyan po ka-stricto ng KLCIS. Saka po meron tayong dalawang option sa pag-cash out. Once nag-request kayo ng payout, meron po automated. Every hour, nag-check po yung system natin ng mga existing request for payout. Siya na po mag-approve. Pangalawa po is kapag nag-send kayo ng request payout, magte-text po yan ng system sa akin na admin na merong payout na request. So, pwede ko po yung ma-approve automatic ora mismo. Ayun lang po kasimple. So, ngayon, nagtatanong kayo, paano naman yung kung magkano ang inyong matatanggap? Meron po tayong calculator na ginawa. Okay? So, makikita nyo po yan dito sa status ng payout ninyo, ang inyong mga transaction. Kung magkano po ang inyong na-receive at kasama na po yung Zendesk disbursement status. Lalabas po yan, transparent po yung ating server. So, punta kayo dito sa calculator. Ito po, meron po tayong ginawang calculator. Ginawa ko ito para sa pag-calculate ng kung magkano po ang inyong matatanggap. So, halimbawa sa 100 pesos po na withdrawal, ang mangyayari po, magkakatanggap po kayo ng 81 pesos. Kasi po mangyari dyan, yung Sendet, meron silang cash out fee na 15 pesos for bank transfer. Meron silang Zendet fee na 2.3 pesos, 2.3% per transaction po yan. So, kakaltas po sila ng 2.3 at meron din pong VAT. Ang VAT po is 12% po yan sa 2.1% na fee. At saka meron po tayong KLCIS fee na mura lang po, napakababa. 1.5%. So 1.5 peso lang po yung kakaltas ng system natin sa 100 pesos ninyo na cash out. Ganito po yung total fee, 18.8 pesos at 81.17 pesos po yung amount na marireceive po ninyo. Yan lang po kasimple. So halimbawa kung meron kayong 500 pesos na cash out, ito po yung mangyayari. So 7.5 peso lang po yung kukunin ng KLCIS sa inyong withdrawal. Okay na po. Kasi po hindi na aking control ito lahat yung Zendet eh. Maliban na lang kung meron kayong personal Zendet account. Kasi po, mawawala po ito lahat. Pati na po yung KLCISP. Mawawala po yan. Itong amount po na ma-receive ninyo galing po sa voucher, directly po papasok po yan, 500 pesos sa inyong account. Kaso, kakaltasan din po yan ng Sendet ng ganito, Sendet fee sa VAT. Every transaction po, kakaltas ang Sendet ng 2.3%. So, kaya po ini-encourage ko kayo na kung gagamit kayo ng system is wag po kayong mag-request kung maliit pa ang inyong amount. Kasi po, fix po yung 15 pesos na ikakaltas nila. Okay? So, dati 300 pesos po yan per transaction ang ginawa ko. 300 pesos minimum payout threshold kasi po para maliit lang po, medyo maliit lang yung kaltas na mangyayari. Kasi fix po yung 15%. So sa 300 pesos, 273 po yung matatanggap ninyo. Yan lang po kasimple. Tapos po, meron tayong subscription fee dito sa system. Itong paggamit po ng system, pwede po kayong gumamit ng kahit marami pa kayong bendo, pwede po magamit. As long as yung mga amount po na nilagay nyo sa voucher, hindi po magkatugma. Ganyan lang po. Pero kung halimbawa yung vendo number 1 mo is may 10 pesos doon, saka ang vendo number 2 mo is may 10 pesos din na amount, is wag mo po silang isali. Gumawa ka na lang po ng panibagong account. Kasi po, malilito po yung system kung kaninong voucher po niya kukunin yon. And we are currently working sa module po na pwede po tayong mag-add ng mga sub-vendo or other accounts po dito sa same KLCIS account ninyo. So kahit maglagay kayo ng maraming bendo dito is pwede na soon. At meron din po tayong ginawa ngayon na API integration. Hindi ko pa nalagay dito but second week of November po, pwede na ninyong malagay ang
ang Semaphore API ninyo, yung Zendesk API, pwede na ninyo po malagay. At ang doon po sa success URL kanina, nakita ninyo na nag-generate ng voucher code, is pwede nyo pong palitan ang logo doon. Second week of November po yan natin i-implement. Doon po sa success URL, lalabas po yung logo ninyo, saka po yung custom redirect kung ano ang IP address ng inyong vendor. Kasi po kung Microtech, hindi tayo pare-parehong IP, maliban na lang kung naka Raspberry Pi, Orange Pi na mga system, kasi standard 10001 yung ginagamit. So kaya sa demo kung ginawa ko, yung Microtech ko is naka 10001 yun. Ito, naka 10001 yan. Kasi medyo nalilito kasi ako kung hindi standard yung IP ito. Oh, napakaganda. Okay, so yun lang. Kung may mga katanungan kayo, paki-PM ako sa Facebook. Meron tayong Facebook group. Pwede kayong mag-post doon. Nito po, IS Voucher System na meron na pong 94 members sa ngayon. Dito kayo mag-post ng inyong mga katanungan. And I hope hindi lang po Microtech yung ating sinusuporta. Meron po tayong support sa AdoPaiSoft, LPB. Meron tayong support sa OneFi. Meron din tayong support sa other system na hindi po nag-a-allow na maglagay ng custom HTML. So gagamitin lang po natin yung online voucher shop. Kagaya po nito. Ito po example na akin ng isang online voucher shop ng isang client natin. Ito po, yung wellboywifi.com. So kahit saan pwede makabili ng voucher code ng kanyang client kasi po online ang kanyang ginawa. At meron din po siyang offline voucher store. Ang gandahan nito is naka-custom din ito sa kanyang Zendesk. So try natin, no. Tingnan nyo, yung lalabas po sa kanyang checkout. Ito po, yung kanyang personal Zendesk account. Kita nyo? Yun. Yan lang kaganda, yan kaganda yung ating system. Kasi isang admin panel lang yung lahat. Kahit custom Zendesk account pa, custom Semaphore account pa. Next update natin yan sa second week of November. Pero kung gusto niyo i-implement ko kaagad yung custom Zendesk account, pwede po. Napaka-simple. Ako na po mismo maglalagay yan sa system. Okay? So, meron din po tayong documentation dito kung nahihirapan kayo. Meron po tayong detailed documentation dito. Sa LPB, meron din tayong LPB resources. At ito po yung voucher.html offline voucher store po natin ito. Ito yon. At meron tayong maraming voucher template dito na kung gusto niyo is kayo na po ang mag-edit. So, kung kailangan pa ninyo ng mga tutorial, meron tayong tutorial dito sa Techalon. Hanapin nyo lang sa YouTube. Napakarami po. May tutorial po tayo dito sa LPB. Meron po tayong step-by-step tutorial para sa AdoPaiSoft. Ito po. At meron din po tayong tutorial para po sa naka-Microtech. Ito po yung sa Microtech. Oh. Itong Microtech. Microtech to. Yon. Yan po. So, thank you no sa pagpanood and I hope maka maka-set up din kayo ng ganito no. Kasi po napaka-comprehensive ng ating system and marami kayong pwedeng magawa dito sa ating system na develop. Sky is the limit, ika nga. So, thank you no. Good luck and happy earning.